Honda Click 125i version 2 Game Changer versus Yamaha Mio Soul i125 Part 2. After almost 1 year of owning these two scoots, alin ba talaga sa dalawa ang mas bang for the buck? Kahit nagawan ko na to ng comparison review noon ay tad-tad pa rin na nagtatanong kung alin ba talaga sa dalawa ang mas sulit kunin ngayong taong 2020 at higit pa. Kung matagal ka na sa channel ko, alam mong owner ako ng dalawang scooter na ito. At ito na, after long term of use, I'll give you my straight up honest review and comparison ng dalawang to based on how I use it. Yamaha MSI 125 versus Honda Click 125i Game Changer. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. This is Ned Adriano and let's jump right to it. Gawin nating detalyado ang comparison review na ito, part by part, feature by feature, up to the smallest details na kaya kong banggitin sa inyo. I'll try to be as honest as possible and fair as possible. Kung meron kayong mga hindi sasang-ayunan, mag-comment lang kayo sa baba para matulungan natin ang isa't isa. Kung may mga nais idagdag, please comment down below. Start tayo sa seat storage. Di hamak na mas malaki ang seat storage ng Click. Kasya ang full face helmet. Hindi ko pa na-try kung kasya ba talaga ang full face helmet sa MSI, pero base sa aking paggamit is hindi ko napagkasya yung full face helmet sa MSI. So for the compartment or seat storage, mas okay at mas malaki yung kay Honda Click. Sa gauge naman tayo. Pag tinignan natin yung digital gauge, yung kay Click ay digital na. Yung kay MSI ay analog display pa lang. So mas maganda yung kay Click, plus meron na rin tong time and voltmeter. So mas madami kang makikitang details pagdating sa gauge or sa panel gauge ni Click. Yung kay MSI ay straight up to the point lang and medyo malaki. Kita mo yung mga dapat mong makita like odometer, speedometer, and yung signal lights, high beam, low beam nandun. So straight up to the point, walang masyadong details unlike kay Click. Pero hindi lingid sa kaalaman nating lahat na yung digital panel gauge ni Click ay nagkakaroon ng problema na isolated. Yung iba is nagbo-blue screen, nag-white screen, nawawala or nagloloko kapag nabasa. Yung iba naman nagmo-moist. So that is also an issue for the Click. Yung kay MSI naman is, yung sa akin last time is naputol lang yung kable, pero gumagana pa rin after mapalitan yung kable ng speedometer. Pagdating naman sa side mirror, halos parehas lang naman ng size at parang hugis dahon parehas. Ang masasabi ko lang or mako-comment ko lang dito is mas mataas yung pinakatangkay nung kay Click and mas malakas yung tendency na sumabit ito sa mga jeep or sa mga side mirror ng iba pang sasakyan. Unlike yung kay MSI na medyo mas maikli, so mas less yung tendency na sumabit ito sa mga makakasabay o makakasalubong mo sa kalsada. Pagdating naman sa mga pockets o bulsa ng dalawang motor na to, parehas naman silang may bulsa sa unahan. Ang masasabi ko lang is mas secure kung halimbawa maglalagay ka ng cellphone o kaya naman ng baso dito sa dalawang motor, is mas secure or hindi malalaglag yung kay MSI. Kasi ako naglagay na ako ng cellphone and also naglagay na rin ako ng tumbler dito kay Click and ilang beses na siyang nalaglag. Medyo mas mababaw siya and medyo paslant yung mas malalim na side niyang isa, so hindi siya ganun ka-safe, but still it's still there, so it's very useful. I'll just find yung kay MSI na mas secured and medyo mas malalim. Sabitan ng bag, parehas naman sila na mayroong sabitan ng bag at parehas namang matibay, so patas lang sila pagdating dun sa part na yon. Sa legroom, ganun din, patas lang din, parehas lang halos yung legroom nila. Kung matangkad ka, abot na abot pa rin naman, so not a big deal. Hindi naman siya ganun ka sa side yung tuhod mo or medyo masikip. Makakapaglagay ka pa rin ng bag. Both are good. Para sa akin, pantay lang or patas lang sila sa legroom.
Ito naman tayo sa ground clearance. Ang ground clearance ay mas mataas ng konti yung kay MSI kumpara kay Click. Pero konting-konti lang, around 2 mm if I'm not mistaken. So kapag ka ganun, mas nakakatulong kasi yun sa mga humps or sa mga rocky roads. So mas okay na mas mataas yung ground clearance. Pero maliit lang yung diferensya nila. So it doesn't really make a big deal. Seat height naman, magiging advantage or disadvantage lang ito, depende sa height mo. So sa seat height, mas mataas yung seat height ni MSI at mas mababa naman ng konti yung seat height ni Click. So pero pag pinakiramdaman mo yung upuan nila is mas malambot yung kay MSI. So ang tendency is mas lulubog ka. So medyo bababa pa rin yung pinaka seat height niya. But it still depends kung alin ang gusto mo. Kung gusto mo bang mas mataas, gusto mo bang mas mababa. Still depends up to the user or the driver. Seat cover naman tayo, mas maganda yung quality nung kay Click pagdating sa seat cover. Hindi siya nabubutas and also parang waterproof pa. Unlike yung kay MSI is medyo punapasok pa rin ng tubig yung foam at madali siya mabutas, manipis lang siya. So mas quality yung seat cover nung kay Click. Pero pagdating naman sa texture niya, mas makapit yung kay MSI. Depende pa rin sa tela ng short na gagamitin mo or pants. Yung kay Click naman is medyo madulas. Lalo na kung medyo madulas din yung tela ng suot mo, medyo mas madulas siya. So ayun yung stand ko for the seat cover. Pagdating naman sa tambucho is definitely mas stylish yung kay Click dahil kakaiba yung itsura nung kanya, 'di ba? And also mas tahimik siya. So kung mas trip mo yung mga tahimik na tambucho, you go for the Click. Sapa. Yung kay MSI naman is yung typical na tambucho ng mga scooter na nakasanayan natin. And also, kapag pinakinggan mo siya, lalo na kapag yung on high speed ka, tapos high revs din, medyo mararamdaman mo at maririnig mo na medyo may angas yung tunog nung kay MSI. So kung gusto mo ng tahimik, dun ka kay Click. Kung gusto mo naman na medyo palaban na tunog sa stock na exhaust, is dun ka kay MSI. So kung gusto mo na hindi ka kontento sa dalawa, papalitan mo na lang para walang problema. O naman tayo sa tail lights and signal lights. So ito yung mga ilaw sa likod, signals, yung tail light. Yung kay Click is LED na. So mas malinaw siya and mas stylish tignan. Pero ang problema ko is takaw bale yung kanyang signal lights kasi nga nakabukod siya dun sa pinaka tail light. So kapag nadali yan ng angkas, nasasakay o bababa o kaya ng mga batang naglalaro o kaya naman sa mga dinadaanan nating mapuno o may mga sangang nakalitaw, depende, pwede siyang mabali. So malakas yung tendency na mabali siya. So medyo problema din yun. Pero yung kay MSI naman, yung kay Mio is nakadikit na siya, straight up to the point na compact na siya. Iisa na yung tail light, brake light, signal lights, nandun na siya. So medyo iwas sakit sa ulo dahil hindi siya mababali dahil nakadikit na siya doon. Yun nga lang is bulb type pa yung kay MSI, hindi pa siya LED. Pero when it comes to the visibility, kitang-kita naman siya. So that's the good thing about it. Pagdating sa gulong, ang gulong ng Click is tubeless na. So alam naman natin na kapag tubeless, mas matibay at iwas sakit sa ulo pagdating sa mga pako, pag na-flatan ka, medyo mas matibay siya talaga pagdating sa ganun. Unlike kay Mio Soul Eye 125, hindi pa siya tubeless, tube type pa siya. So madalas is nafa-flatan yung likod. Pero, may pero. Mas makapit yung gulong ni MSI. Lagpas 1 year ko na siyang ginagamit. Never ako naka-experience na parang madulas siya. Siguro kung sa buhangin o sa mga basang lugar, natural lang na madulas yung gulong kahit gaano pa yung kaganda. But still, napakakapit niya. Unlike kay Click, yung stock na gulong niya is talagang medyo madulas. Mataas ang tendency na ma-aksidente mo kung magko-cornering or banking ka. Alam yan ng mga owner ng Click. Kaya nga, yun yung unang-una nilang pinapalitan eh. Because alam nyo naman na tires can save lives. So, make sure to invest on good tires. Pero pag stock ang pag-uusapan natin, mas makapit yung kay MSI. Yun nga lang, hindi pa siya tubeless. So, palaging flat. Pag nagpalit ka ng interior,
masosolve naman yung ganong issue. Kay Click, palit gulong ka talaga. So sa headlight naman tayo, parehas naman silang LED na headlight. Mas stylish yung kay Click. Definitely mas stylish dahil may kilay pa siya. Pag tinignan mo talaga modern yung style niya and head turner, lalo na nung bago pa siya. Ang masasabi ko naman sa headlight, mas malayo yung naaabot ni MSI. Yun nga lang, sabog yung kanyang ilaw, yung kay MSI. Parang kalat-kalat yung ilaw niya. Unlike kay Click, buo siya and also malinaw talaga. Yung kay MSI naman is simple lang yung itsura niya, simple lang. Pero pagdating naman dun sa signal lights nung pinakaunahan, mas kita or mas visible yung signal lights ni MSI kasi mas malaki. Kung titingnan nyo siya, mas malaki yung ilaw ng signal lights ni MSI. Yung kay Click is medyo maliit lang siya dun sa taas. So, sa visibility, mas kita kung kakaliwa ka ba o kakanan pagdating sa signal lights. But still, kita pa rin naman yung kay Click. So, ayun yung aking stand pagdating sa headlight nila. Dumako naman tayo sa brakes. Okay, si Honda Click ay meron ng combi brake. Okay, so meaning to say, dalawang brake yung gumagana. So, combination na siya, kumbaga. Yung kay MSI naman is walang ganon. Regular brakes lang. Pero ito, itataya ko ang aking observation dito. Mas malakas definitely yung kay MSI kahit wala siyang combi brake. I can assure you kahit kayo itry nyo siya, lalo nung bago pa lang to na ginagamit ko. Kay MSI kapag bigla ka napapreno, halos tataob ka talaga dahil napakalakas ng brakes niya. At talaga yung stopping power nandun, kaya confident ka na i-drive. Yung kay Click, do combi brake siya, sa totoo lang, hindi ko nakikita yung essence ng combi brake. Parang pampaganda lang siya sa pangalan, but hindi naman ganun kalaki na itutulong niya for me, based on my observation. I'll respect you kung hindi kayo sang-ayon sa akin, but this is a very honest opinion from me. Mas malakas yung brake nung kay Mio Soul Eye. Kahit itry nyo, malalaman nyo na totoo yung sinasabi ko. Marami na din akong kaibigan na pinatry ko sa kanila para masuportahan yung opinion ko, and we all have the same experience and same opinion. So, yeah, I'm very confident na tama yung binibigay ko sa inyo information and it's not biased. Battery naman tayo, actually sa location ng battery. Yung kay Click kasi is nasa footboard. Yung kay MSI naman is nasa above the headlight. So pagdating sa baha, medyo iwas ka baka kay MSI kasi mas mataas siya eh. So, yung kay Click naman, sinasabi nila is yung pinaka-design niya is parang baso, parang sa baso na hindi inaabot ng tubig yung mismong baterya kapag ka nalusong sa baha. But still, kung nasa footboard, yung paring state of mind natin, tendency is kabahan pa rin tayo isulong sa baha. No matter what technology yung ilagay nila dyan, is still on the footboard. So ako, ginagawa ko when it comes to baha, pinapatay ko yung makina para sure. Pero for sure, marami namang Click user dyan. You can comment down below kung ano experience nyo pagdating sa baha, kung pinapasok ba to ng tubig or hindi. Weight. Ang weight kasi ng motor, yan yung magdidikta ng stability niya when it comes to high speed. Lalo na kapag mahangin yung lugar or open area, kapag magaan yung motor, feeling mo hinahangin ka and hindi ka stable, nakakatakot siya on high speed. So pagdating sa weight, ang mas mabigat is yung Click. So definitely mas stable siya. Pero mabigat din si MSI. So stable din siya on high speed, but definitely magiging stable si Click dahil mas mabigat siya. Naman tayo sa handling. Okay, sa handling and balance ng motor. Mas mabigat si Click, so mas maganda yung center of gravity niya. But ito yung masasabi ko, mas mabigat yung unahan niya. Definitely mararamdaman mo na mas mabigat yung unahan ni Honda Click. So kapag nagbanking ka or cornering stuff, mararamdaman mo na yung balance mas lamang sa unahan. So kailangan mo dumiskarte na talagang dun ka, lilikod ka ng sobra para mabalanse mo yung bigat ng unahan. So pagdating sa cornering and banking, ayun yung magiging problema. Pagdating naman kay MSI is napakabalanse ng kanyang bigat. So mas gusto ko yung handling niya. Pagdating sa mga cornering, sa banking, mas gusto ko kasi mas madali siya i-maneuver dahil nga sa ganda ng balance niya. Ayun yung napansin ko based on riding these two scoots. Parehas ko silang tinry i-cornering, i-banking, ayun yung nararamdaman ko. So kung di kayo sang-ayon, please comment down below, pero definitely common sense na lang. Pag tinignan mo talaga mas mabigat yung unahan ni Click. So
pagdating sa cornering and banking. But it still depends sa driver. Syempre kung may-ari ka na ng Click, kung nagamit mo na siya, sanayan lang yan. Okay? Pero sa mga bago pa lang kukuha, they need to know this. So please do understand my observation and opinion when it comes to this. Suspension. Definitely panalo si Click dito dahil ang isa sa issue ko sa MSI is suspension. Sobrang lambot ng suspension ng MSI. Matalbog pagdating sa bumpy roads, talaga para ka nangangabayo. Pero si Honda Click parang wala lang. Kahit dumaan ka sa mga baku-bakong daan, parang wala lang. Hindi mo ramdam yung kalsada. So, big kudos sa Honda Click. Yun yung pinaka-favorite part ko ng Honda Click actually, yung suspension niya. Napakaganda, di mo na kailangan magpalit ng shocks. Pero kay MSI, kakailanganin mo, minsan natukod pa yung unahan. Kaya pagdating sa mga bumpy na lugar, kagaya naman nakikita nyo dinadaanan ko sa Ned Talks, ayun, mas gusto ko si Click doon dahil hindi mo ramdam yung mga lubak-lubak na kalsada. Pagdating naman tayo sa starter, kung paano i-start yan, parehas silang push start, pero yung MSI or Miosol i125 is meron siyang kickstart. Kalimitan naman nowadays sa mga motor, hindi na sila naglalabas halos ng may kickstart na motor. I think that's the new trend pagdating sa motorcycle industry. So, tinetreasure talaga ng mga tao yung mga motorsiklo na still meron pa rin kickstart. Kasi malaking bagay yan in case mapunta ka sa lugar na very remote area tapos naubusan ka ng baterya, is meron kang backup. So, yung peace of mind nandun sa'yo. Pero, isipin natin, kailan ka ba talaga mapupunta sa isang remote area kung daily drive mo yung isang scooter? Plus, meron naman siyang voltmeter. So, check mo na lang palagi. Maging responsible ka sa pag-check ng battery mo kung okay pa bago ka sumabak sa mga long ride. But still, the peace of mind na merong kickstart still goes with the Miosol i125. Dumako naman tayo sa busina. Busina for Miosol i125. And then busina for Click 125 version 2 Game Changer. Oh, malakas. Mas malakas. Skandaloso, malakas. Pagdating sa busina, mas malakas definitely yung kay Click. Nakakabulahaw nga actually ng kapitbahay nung una ko siyang tinry sa first review ko. Unlike yung kay Miosol very lang, yung mga kalimitan lang pang scooter lang. So alam na alam mong scooter yung motor. But yung kay Click, mas maganda actually. It's both a bad thing and a good thing, depende sa paggamit mo. So syempre when it comes to sudden situations na kakailanganin mo ng busina, mas okay talaga yung nakaka-alert para yung mga tao is maano sila na tumabi kung may emergency o kung dadaan ka, mababangga mo. Okay yun na nakaka-agaw ng attention yung busina mo. So gusto ko yung busina ni Click dun sa part na yun. Tapakan naman ng angkas, no, sa pillion ride na tapakan niya, yung kay Click is rubber pa, which is yun yung ayaw ko. Pwede naman siyang palitan, oo, pwede siyang palitan, pero kung pag nag-isip tayo or i-compare natin sa stock lang, hindi straight from the market, wala ka pang papalitan, hindi ko siya ganun kagusto. Unlike yung kay MSI, mas maganda yung quality ng tapakan ng angkas niya. Hindi ko sure kung alloy ba to or metal. Basta mas gusto ko yung quality ng tapakan ng angkas nung kay MSI. Not a big deal, but this is just an observation na kailangan ko ding sabihin sa mga manonood. Tingnan naman dun sa kapitan ng pillion ride, sa kapitan ng angkas sa likod. Di ba may grab bar doon ng mga angkas. Yung kay MSI is iba yung style niya, iba rin yung kay Click. Yung kay MSI parang sungay. Pero pagdating sa paint nito, mas premium yung feels nung kay Click. Parang hindi siya gaano mababakbak agad through time. Talagang mahirap siyang bakbakin. Unlike kay MSI, napakagasgasin nung kapitan ng angkas. So grab bar nung angkas. Napakagasgasin niya. As in, kaskasin mo lang siguro ng piso, matatanggal na yung pintura. And yun yung hindi ko gusto kay MSI. And yung premium na feels nandun talaga sa paint, sa good paint job nung grab bar nung kay Click. Dun sa mismong seat niya, yung kay Honda Click is matigas. So in long rides, mararamdaman mo na mayroon siyang sakit sa lower back kapag ka matagal mo na siyang sinakyan.
na-compare ko na yung dalawa na lagi ko silang ginagamit both for long rides. Medyo mas masakit sa lower back yung matigas na upuan. Yung kay MSI naman is malambot. Yung lambot niya sobra naman yung lambot, pero hindi naman umabot sa point na magbo-bottom out ka na doon sa pinakakaha. Hindi naman ganon. Mas malapad at mas malambot. So, feeling ko is mas comfortable kahit yung angkas mo pagdating sa seat or sa mismong upuan ng kay MSI. Kung hindi naman siya big deal sa'yo, then that's very fine. Pwede mo naman papalitan yung upuan anytime or magpalagay ka ng mga jelly. It's up to you. Maraming remedyo doon. Punta naman tayo sa fender. To be specific, sa rear fender. Sa fender sa likod or tapaludo. Pagdating sa tapaludo is mas malayo yung kay Click, and yung kay MSI naman is mas kapit or mas lapit dun sa pinakagulong. So ang tendency kapag ganon yung design is mas neat, or kapag duman ka sa mga putik or baha, hindi kung saan tatalsik. Kapag ka mas malapit sa gulong yung tapaludo, hindi kung saan tatalsik yung mga putik, yung mga dumi. Unlike kay Click, mas malaki yung tendency niya na tumalsik kung saan yung mga dumi kasi mas malayo yung fender niya sa likod. Pero ganun din actually, kumakalat pa rin naman kahit malapit yung fender sa gulong. So not a big deal at all, kumakalat pa rin yung sa Mio Soul Eye. But still, less yung tendency na matamaan yung angkas o matilamsikan nung mga tumatalsik mula dun sa gulong. So, ayun yung stand ko sa kanila. Now, pag-usapan natin yung color variant, yung mga available colors when it comes to Click 125. Mas marami kang pamimilian. Based, kung updated pa rin yung alam ko, meron silang black, meron silang blue, may red, and may orange. Ayun yung updated na sa pagkakaalam ko. Kung may nalimutan ako, just comment down below. Kay Mio Soul Eye naman is 3 lang. Merong black, may orange, and also may violet. So yun yung color variants na pwede nyong pamilian. Sa fuel tank capacity naman is mas marami kang maikakargang gasolina kay Honda Click dahil mas malaki yung gas capacity niya. Yung gas tank niya mas malaki, unlike kay MSI na medyo mas konti yung may lalagay mong gas. Speaking of gas, let's talk about the fuel consumption. Actually, sa paggamit ko nito, especially on the first 6 months, parehas lang talaga sila ng fuel consumption, guys. Mas malaki lang talaga yung fuel tank ni Click, kaya iniisip nung iba na mas tipid sa gas si Click. Pero they're both 125. Depende pa rin yan syempre sa throttle control at sa paggamit mo. But they both have 45 to 55 kilometers per liter ayon sa paggamit ko. I'm not quite sure kung habang tumatanda sila is sino yung magiging mas malakas sa gas. Kasi habang tumatagal kasi and kailangan natin ng preventive maintenance, so lumalakas din sa gas ang motor. But for the fuel consumption, ang nakuha ko is patas lang, 45 to 55 kilometers per liter. Yun yung nakuha ko sa kanilang dalawa. Now, top speed. Hindi naman natin kailangan lagi ng top speed dahil hindi naman natin yung gagamitin all of the time. Hindi naman pangkarera talaga ang motor, lalo na sa public roads. Dahil nga, ayoko ding isaalang-alang ang risk ko, i-risk ang buhay ko at ang mga tao sa paligid ko. Ang pinaka top speed ko lang nakuha sa dalawa is 100. Sagad na yon sa MSI at saka kay Click. Pero marami ako nakikitang video sa YouTube na kaya pa nilang lagpasan yon. So kung mahalaga sa inyo yung top speed, siguro i-research nyo na lang kung ano talaga yung top speed. But still, hindi mo yan gagamitin araw-araw. So don't make it a big deal. It's just a top speed. Kailangan mo lang isumaandar na motor to get you to point A to point B. Kung pangkakarera mo, sige, i-research mo pa. Okay lang naman. Ako naman tayo sa issues na akin na napuna both sa mga motor. Let's start with the Mio Soul Eye 125. Una, hindi pa tubeless yung kanyang gulong. So, ilang beses ako na-flatan dito. Yung ano lang naman, rear na tires, yun yung madalas ma-flat. Pero nung nagpalit na ako ng interior is hindi na siya nafa-flatan. So bala ko kapag magpapalit na ako ng gulong, ipapa-tubeless ko na. But still, more than a year na yung gulong na ginagamit ko, makapit pa rin siya and hindi pa rin sobrang gas-gas yung kanyang mga threads. So it's still useful for me.
But malapit na rin ako magpalit. So I'll keep you updated guys kung ano yung gulong na ipapalit ko. Doon naman sa unahan niya na kaha, nagva-vibrate siya. So ang remedyo naman doon guys, kapag nakita niyo nagva-vibrate na yung pinaka fairing sa unahan, which is nakakairita talaga, parang grinder na hindi mo maintindihan. Sobrang lakas talaga ng vibration doon. Nangyari lang yun sa akin nung na-late akong magpa-change oil. After ko magpa-change oil, wala na yung vibration na yun. Pero yung iba, nilalagyan nila ng sponge sa loob para mawala yung vibrations, which is helpful. Sa iba helpful, sa iba hindi. Pero ayun, isa yun sa hindi ko nagustuhan. Parang kakarag-karag tuloy yung motor mo dahil dun sa vibration na yun. Doon naman sa unahan na ilaw. Sa unahan na ilaw niya. Kalat-kalat nga, sabi ko kanina, yung headlight niya is hindi buo, hindi solid. Medyo parang basag, parang kalat. Parang iisipin mo, basag ba tong headlight ko? Bakit ganito yung itsura ng ilaw ko? Kung tutuusin, parang solid yung kanyang ilaw, 'di ba? Pero pag tinignan mo yung pinakabuga ng ilaw is basag siya. Talagang hindi siya konkreto. Pero malayo yung nararating niya. Yun naman nagustuhan ko, malayo yung nararating. Naiingat na lang din, nakakasilaw din yun kapag medyo malayo yung nararating ng ilaw. Yun. Pagdating sa suspension, yun din. Isa pa yun sa issue ko. Masyadong malambot, minsan natukod yung unahan. Pag talagang punta ka sa mga baku-bakong lugar, para ka nangangabayo. Ayun yung isa sa issue ko sa Miusol i125. Pagdating naman sa Click, ito yung mga issues na naranasan ko. Una, dragging issues. Alam yan ng mga may-ari ng Honda Click 125, meron talagang dragging issues to. Yung panel gauge niya, which is isolated case, kapag ka nabasa, nagmo-moist, nagbo-blue screen, nasisira. Kahit hindi nabasa, yung iba nasisira. So be mindful of that. Pwede mo naman ibalik kung may may warranty naman na. Pwede mo naman siya ibalik. So not a big deal at all. Kung malas ka, edi ibalik mo na lang. Pero marami namang nakakakuha na hindi naman nagkaroon ng panel issue. Yung engine brake niya, andyan yung kapag nagme-menor ka o kapag huminto ka, parang pinipigilan ka umarangkada, which is nakakaasar yun. Ayoko nung part na yun. Kapag ka nag-menor ka o kaya naman huminto ka, parang pinipigilang umabante o umarangkada nung makina niya, which is parang engine brake na gumagana ng sala. It feels very wrong to me. Nakaka-bother yung part na yun. Pero ayoko talaga ng part na yun. It's up to you. Alam ko naman kung mahal na mahal mo yung motor mo, it's easy to overlook those kind of flaws. Doon naman sa gulong is madulas talaga yung stock na gulong. Yes, promise yan. Madulas talaga yung stock na gulong niya. Plus yung brakes niya, do combi brake, hindi mo maramdaman yung combi brake yung stopping power, nakukulangan talaga ako, which is napaka-importante dahil yun na magliligtas sa atin sa everyday drive natin. Mabilis din mag-lock yung kanyang rear brake, so be careful and also make sure na napag-aralan mo yung brakes bago ka magmabilis tumakbo. Yung battery niya nandun din sa footboard, though sabi nila super sealed yan, but still hindi ko maisip na magkumalma kapag idadaan to sa baha. Lagi pa rin akong kabado dahil nga nasa footboard. Alam mo na lumulubog talaga siya sa baha. So it's up to you. If it's not a big deal, then go for it. Okay, ayun lang naman yung mga naobserbahan ko sa Honda Click. Plus yun nga, yung walang kickstart but still have the voltmeter. So ayun yung mga mga issues. Plus yung yung signal light sa likod, pwedeng mabali, that stuff. So ayun lang guys, ayun lang yung mga masasabi ko na straight up. Pasensya na kayo, halos impromptu lang itong mga sinasabi ko. Nakasulat siya actually, pero sinabi ko lang ng sinabi yung aking mga naobserbahan. So straight up, not scripted, is straight from the heart kung paano ko siya naobserbahan. Ayun yung mga napansin ko talaga. So it's still up to you consumers kung alin sa inyo ang mas ma-appeal. You all know right now, sasabihin nyo sa akin, Sir Ned, yung yung gamit nyo ngayon, di ba, Miusol i125. So ayun, pag-usapan natin yon. Bakit ang gamit ko ngayon is Miusol i125? Simple lang. Noon gamit ko siyang dalawa, nagkaroon ng accident yung Miusol i125 ko, which is yun yung nauna kong motor. So there's actually no sense to keep two 125 scooters. Bakit ko kakailanganin ng dalawang 125 scooters? So I have to let go of one. Sa panahon natin ngayon, mas gusto ng tao yung bagong labas. So mas madaling ibenta si Click. Plus sa availability of parts, mas madaming parts ng Miusol i125 sa amin. So mas pinili ko na gamitin pa rin si Miusol i125 since mas malapit siya sa puso ko dahil siya yung una kong motor.
Plus, ang hinahanap ko lang naman sa motor is magandang balance, malakas na brakes, at smooth na engine, which is taglay-taglay niya lahat. I can deal with hindi digital yung gauge. Okay lang sa akin yun. Basta yun lang hinahanap ko sa motor. Balance, magandang balance and handling, smooth na makina, and also, ayun nga, yung malakas na brakes. So yun, nakuha ko naman siya sa Muso i125. So with the heavy heart, kailangan ko talagang i-let go na si Honda Click 125. Pero hindi ibig sabihin na ayaw ko sa kanya, okay? Gusto ko siya, labag sa kalooban ko, pero kailangan, dahil wala namang essence kung dala-dalawa motor mo, parehas namang 125. It's not practical, so I have to let go of one. So that's it, that's my explanation. Kung meron kayo na isidagdag o hindi ko nasabi sa vlog na to, na very straightforward lang and very impromptu lang, pwede kayo mag-comment sa ibaba. I-like nyo yung Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Ang aking Instagram is @NedAdriano. Without further talk, and that's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, give it a thumbs up. Make sure to subscribe. See you on the next vlog. Keep it cool. Ride safe. Bye-bye now.